Hanggang sa, yung question po ni Kuya Lito is nagiging private na. Halimbawa? Pwede ko masabihin, Kuya? Oo, pwede naman. Tinatanong niya if virgin pa ba yung girl, kung nagalaw ba daw siya nung naging boyfriend niya, kung nakatry ba daw sa phone, yung... What? Yun ang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Ayun na, yung vlog natin ngayon ay patungkol kay Ate Vera at saka kay Kuya Lito. Dahil nga po kasi napakarami ang nagme-message sa amin na bakit di umano wala pa rin si Kuya Lito, hindi pa rin nila nakikita. Sa kabila ng napakarami ng mga happenings, no? Mga okasyon na nagdaan dito sa ka-business house, sa ka-business family, ay bakit hindi pa rin nila nakikita o nakakasama si Kuya Lito sa ating mga vlog. Ayun, minabuti ko po mga ka-business na sa ganitong vlog na lang din na ipaliwanag ang lahat, sagutin yung inyong mga concern. At tama-tama nandito si Ate Vera para siya mismo ang magpaliwanag. So yung huling vlog natin about kay Kuya Lito at saka kay Ate Vera, yung si Kuya Lito nga po ay pumunta sa Quezon o umuwi ng Quezon doon sa kanyang mga kamag-anakan. At di umano, ayon sa kanya ay nakarating siya doon. At ang huli nga pong pag-uusap nila ni Ate Vera doon sa video call na siya ay nasa Blooming Treat na at pauwi na rito, si Ate Vera ay sobrang ganda nung kanyang mga ngiti. Yan, no? Yun, kumbaga, syempre, naging masaya siya na pabalik na ang Kuya Lito. Ngayon po, mga ka-business, kung bakit hindi natin nakikita si Kuya Lito sa mga vlog ng ka-business official, ka-business family, lahat lahat ng mga nagbablog sa ka-business family, hindi nakikita sa video si Kuya Lito. Kasi, ganito po yun. Ayaw niya na raw kasi na mabash, no? Nasasaktan daw kasi siya sa mga komento ng mga viewers. So sabi ko naman, kako, sige Kuya Lito, nire-respeto kita at pasensya ka na kasi parehas naman ang ibinibigay namin pagkakataon sa inyong dalawa ni Ate Vera para maihayag din yung iyong side at ganun din naman si Ate Vera. Dahil nga sa kapag tuwing nagkakaroon ng problema silang mag-asawa. Ano po? At sabi ko, hindi ka kasi nagsasalita. No? Ibig sabihin, hindi mo kasi sinasabi yung dapat mong sabihin. At si Ate Vera, naturalmente, open siya eh. No? Sinasabi niya. Kaya, naiintindihan ng mga viewers. Ngayon, ang ibig kong sabihin mga ka-business, disconforme siya doon sa mga naging pahayag pala ni Ate Vera. Kasi, kung hindi siya disconforme, ay dapat tanggap mo yun eh. Di ba Kuya Lito? Kasi ikaw naman yung nagsasabi patungkol sa iyo. Ibig kong sabihin, si Ate Vera, sinasabi niya yung side niya, dapat lang sana, sinasabi mo rin yung side mo. Ngayon, para sa akin, hindi natin masisisi yung viewers eh. Kuya Lito, no? Kasi, ako man, kami ni ate mo, paprangkain ka na namin, talagang meron kang naging pagkukulang. Meron ka talagang pagkakamali bilang isang lalaki, no? Bilang isang lalaki na asawa. Hindi sa tinitingnan natin yung iyong physical na katayuan, Kuya Lito. At sabi ko nga sa iyo, bagaman ganyan ang iyong kalagayang katayuan, physical, no? Ay hindi yun magiging hadlang para ikaw ay tumindig bilang isang asawang lalaki kay Ate Vera. Ano po? So ngayon, dahil nga sa
ayaw mo nang magpa-vlog, ay inirespeto namin yon. At itong vlog na ito ay pagbibigay daan lang din para at least na-inform yung ating mga viewers kung bakit hindi ka na nakikita sa mga video. Ano po? So, yun na, sana naging maliwanag yan. At yung mga nakaraang vlog natin, Pelito, ay nagdidepende kasi yun sa nagiging aktwasyon o pangyayari sa inyong dalawa ni Ate Vera. Kagaya nung nakaraan na ikay nagpunta rito at meron kang isinumbong, naturalmente kami naman ay aaksyon, no? Kumbaga, yun ang iyong naging yun ang iyong ipinarating sa amin. Naturalmente, yun ang magiging takbo o tema ng ating vlog. Ngayon, kasi kung pumunta ka rito at ang naging impormasyon na pinarating mo sa amin ay good vibes, naturalmente, yung vlog natin good vibes din. Ano? So, ganun lang naman po yun. So, yun Ate Vera, kumusta na si Kelito? Pwede pakiano sa ating mga viewers din kasi maraming nagtatanong. Ayun po, ayos lang naman po siya sa bahay. Tsaka, kinausap ko na po siya tungkol po sa yung hindi po pagpunta niya dito. Bakit daw? Anong? Opo, una-una po daw, yung parang dinadamdam po niya yung mga nababasa niya sa comment. Pangalawa daw po, parang nahihiya na daw po kasi siya sa inyo, dito po sa Family Ka Business kasi parang sa kanya po daw nagmumula yung parang problema lagi. Yun po yung sabi niya sa akin eh. Parang nahihiya daw po kasi siya. Maputol kita sandali, Ate Vera. No? Ayon kay Kelito, pagka napanood mo ito, kailanman hindi namin sinasabi na pagka nagkaroon kayo ng problemang mag-asawa ay ikaw lang, no? Ikaw lang ang dahilan ng pagkakaroon ninyo ng problema. Lagi kong bukang bibig na hindi lang ikaw, kundi maging si Ate Vera, may pagkukulang din, no? O ibig sabihin ay meron ding ika nga ay wala namang perfecto di ba? At hindi natin po pwede sabihin na 100% si Kelito lang ang mali at si Ate Vera ay hindi, no? Walang ganun kasi mag-asawa po yan Kasi kung halimbawa si Ate Vera ay nagampanan niyang mabuti yung kanyang gampanin bilang isang asawa kay Kelito patungkol kapag halimbawa nagkakaroon sila ng problema ay maaaring silang dalawa lang nasusolusyonan na, di ba no? At hindi na nilalapit sa amin at kami naman ni Ate Ka Business ay hindi na rin masyadong nai-stress din. Pasensya ka na kasi siyempre hindi na kayo iba sa amin At hindi maiwasan na nararamdaman din namin kasi, no, Ate Vera. At ayun maliwanag sana yan, Kelito, hindi ikaw lang ang siyang may problema sa buhay mag-asawa ninyo ni Ate Vera, no? Sana maging malinaw yan. So yan, Ate Vera, sige, tuloy mo. Tsaka po nakarang araw po kasi siguro nadagdagan pa yung niya kasi may nag-chat po na na subscriber. Parang ka-chat niya po. May nag-chat na subscriber. Opo. Parang sinabi po sa akin. Sinong ka-chat? Kanino nag-chat yung subscriber? Po? Isa po dito sa member po ng pwede mong Ate Vera, pwede mo nang tukuyin yan. Pwede mo walang problema diyan. Basta totoo. Opo. Kay Ate Junjun po, nag-chat yung subscriber po. Tapos may pinasa siyang mga conversations nila ni Lito. Oh. Yung parang
nakaka-chat po ni Lito. Tapos, Ito lang yan? Bago lang yan? Ibig sabihin, nandito na kayo sa amin? since ano po yun eh, yung mga chat po na yun, since 2022 pa po yun. Hanggang, ito po. Asa ba si Junjun? Paso yung mga Junjun. Ito ba yun? Apo. 2022, 2024 na ngayon. Ibig sabihin, mula 2022 hanggang sa kasalukuyan ay meron silang nagiging pag-uusap, gano'n? Apo. Tapos yun po, nagulat po siya at nalaman ko nung nakarang araw. Sino pa nagulat sa ganito? Opo. Ganong fronta mo. Sinabi ko lang po na nalaman ko. Ano. Tapos tinatanong ko po kung bakit niya ginagawa yun. Teka muna, walang masama kung halimbawang makipag-usap sa isang subscriber, no? Huwag naman sana po ipagkamali. Walang masama ron kung makipag-usap sa isang subscriber. Pero, depende sa nagiging usapan. Kung ano yung pinag-uusapan. May, So, ano bang may something po kasi na minsan may tinatanong po si Lito ng mga personal na bagay. Ganun po. personal? Tika muna, baka naman kasi kaibigan niya na yan. Pero kaya lang, kung ibang kaibigan niya na, dapat kaibigan mo na rin. Diba? Hindi ko po kilala. Di mo kilala. Noong una po, ang nabasa ko po sa mga chat, yung parang gusto lang ni Lito, yung parang may mapagsabihan po na kunwari nagiging problema namin. Yung kumbaga yung labasan lang po nila noon. Parang ganun po. Tapos na itong mga huli-huling pong yung mga tanong-tanong po ni Lito ay mga personal na po kasi. Doon sa babae. Ay, si Junjun. Jun? Ay, Jun, ka dyan. Doon kay Ate Jun, pakisuyo to yung camera natin. Paki-adjust na lang. Ano bang, yan, Jun? May pinakita ka raw kay Ate Vera na subscriber na nagsumbong. Ano ba yun? Opo, ya. Bali, yung subscriber po is concerned din po kay Ate Vera. Okay. Kaya nag-chat siya sa akin, sabi niya, "Good morning, T. June." Sabi niya, si Kuya Lito po na asawa ni Ate Vera nag-chat sa akin. So, syempre, na-curious ako. Sabi ko, ano po chat niya po sa inyo? Good morning din po, sabi ko sa kanya. Sabi niya, kanina lang, nakadalawang tawag po siya. Sabi nung girl, Teka, anong date yan, Jun? June 20. Ay, hindi. Ano pala? Nung Tuesday. 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 Friday ngayon, di ba? Opo. O ilang araw pa lang lumipas. So, tapos, Ayun, sabi ko sa kanya kung pwede bang screenshot niya yung chat, conversation nila ni Kuya Lito. So yun, pinasa niya sa akin. Tapos, etong confirm ba na si Lito talaga yung kachat niya? Baka naman may hindi si Lito picture yan. naman po niya ni Kuya Lito yan. Pakita mo nga kay Ate Vera kung siya ba yan, te? Si Kuya Lito ba yan? Tinanong ko rin po, kaso sinabi ni Lito na ginamit po niya. Ginamit po niya para sa yung makontak daw po yung anak niya. Kaya ibig sabihin, totoong ginagamit ni Lito yan. Ayun Ito lang. po yung una niya pong pinasa sa akin is yung new conversation nila. Pero nabanggit niya rin sa akin na last year pa daw, nagkaka-chat sila ni Kuya Lito. Hindi. Anong chinachat? Tawag nito? Kasi nabanggit ni Ate Vera na parang nakikipagkaibigan lang naman eh. Yung una po, yung unang mga po nila, conversation, parang kaibigan lang yung ni Lito na parang gusto lang niya ng may comfort sa kanya. Yung makikinig po sa mga problema ni Lito, ganun po. Okay. Yun naman po yung talagang sinabi niya na parang gusto niya lang may mapagsabihan daw ng problema. Until sa nagtagal yung pagchat nila, tawag ng tawag si Kuya Lito, pero yung girl po ay hindi po sumasagot. Missed call lang kasi ang nakalagay lagi. Hindi niya talaga sinasagot. Hanggang sa yung question po ni Kuya Lito is nagiging private na. Halimbawa? Pwede ko masabihin, Kuya? Oo, pwede naman. Tinatanong niya if virgin pa ba yung girl, kung nagalaw ba daw siya nung naging boyfriend niya, kung nakatry ba daw sa phone. Yung... What?
Yung ganon. Yung mga Ba't question ganun, Kuya niya. Lito? Bakit? Tapos sinasabi niya pa na ginayuma ba daw siya nung girl kasi lagi niya daw hinahanap-hanap, naiisip, yung ganon. Anyway, yung ganyan kasing pamamaraan ng mga lalaki, lalo pat yung una ay makikipagkaibigan, may asawa kang tao ay hindi mabuti yan. No? At kung may hingahan mo man ng iyong bakit sa babae? Di ba? Kuya Lito, pasensya ka na, hindi kita pwedeng tawag nito, hindi sawatahin sa bagay na yan, ha, Kuya Lito. Mali yan, maling gawi yan, Kuya Lito. At saka marami kang pwedeng mapaghingahan ng iyong nilalaman ng iyong damdamin, no? Ang dami namin dito. At saka isa pa, may mga kamag-anak ka. Meron ka naman din sigurong mga naging kaibigan o kaibigan, di ba? At yung ganyang gawi kasi ay yan yung isa sa mga taktika, no? Taktika ng lalaki para paunti-unti ay mahulog yung damdamin ng kanyang kachat sa kanya, di ba, no? So lumalabas riyan, sumunod, yun na, no? Nagtanong na ng mga patungkol sa mga pribadong bagay na ano pang nangyari doon? Yun, bali, hindi po siya inaano nung babae. Kaya sabi ng babae, tigil-tigilan mo ko, Kuya Lito. Tapos hindi na siya nagre-reply, pero chat ng chat kay Lito, tawag ng tawag sa kanya. Yun nga, sinasabi niya na ginayuma daw siya ng girl. Hanggang sa blinak niya na yung girl. Tapos nagsabi siya nitong huli, sabi niya, bakit mo inad si Ate Vera? Sasabihin mo, no? Sabay block niya dun sa girl. Mabigat yan. Anong mo, Ate Vera? Anong naging pag-uusap niyo ni Lito? Nung pinampronta mo siya, anong sabi niya? Sabi ko naman po sa kanya, kung may nahanap na siyang iba, edi okay lang naman po para sa katatahimik namin parehas. Tsaka lumalabas dito kasi Lito, sa kabila ng ikay may asawa na, kasal kayo ni Ate Vera, naghahanap ka pa ng iba, no? At iniiwasan mo magsalita ng kasi mga ka-business kasi baka mamaya makapagsalita ako ng di maganda. Excuse lang yan. Sabi rin pala ni Kuya Lito, hinihingi na yung address ng girl kasi pupuntahan niya. What? Opo, pupuntahan niya raw po. Gusto niya makipagkita dun sa girl. Hindi naman po. Kausapin ko yung subscriber na yan. Ha? Ibigay niyo sa akin yung yan. Opo. Para mababalaan mga ka-business, So yun ang sitwasyon, Pati Vera, sige na, nyo na lahat para, kasi ganito yon mga ka-business, kaya natin ito ibinlag para alam, no? Kami dito kasi, ganun kami, good or bad, lahat yan, inilalabas namin. Bakit? Abay, kung may mangyari dyan sa dalawa na yan at nasa puder ko yung mga pananagutan ko yan, saan ako kukuha ng, di ba, referensya o katunayan na may ganyan palang mga nangyari? O hindi dyan sa vlog, di ba? Tsaka po siguro, kaya po siguro siya naghahanap ng sa ibang babae. Siguro may kasalanan din po ako kasi hindi ko po siguro nabibigay yung gusto niya bilang asawa ba na babae.
Hindi lang naman siguro siya yun. Kaya po siguro siya naghahanap ng ibang babae. Kasi namin ko naman po sa sarili ko na hindi ko nabibigay yung gusto niya. Or yung pangangailangan niya bilang lalaki. Pero hindi pa rin sapat yun yung dahilan para ikaw ay magtaksil, no? O hindi naman siguro mali yung termino na magtaksil. Kumbaga, mag-isip na pagtaksilan yung iyong partner o ang iyong kabiyak, ano? Kasi parang nandoon sa Kelito nagpaplano na, nag-iisip na ng ganun at gumagawa na ng hakbang. So, tama yung termino na pag-isipan, na pagtaksilan. Mali yung termino na nagtaksil. Kasi wala pa namang nangyari na pagtataksil. Pero anyway, parang ganun na rin lumalabas. Ewan ko sa mga ka-business natin dyan, lalo na yung mga sensitibo pagdating sa ganyang usapang relasyon ng mag-asawa. Kaya Lito, kung gusto mong ibigay yung side mo patungkol sa bagay na ito, malaya ka ha. Pumunta ka lang dito at magpasabi ka lang kung ano, kaya papasundo kita. Wala sa amin ang pagkukulang, kaya Lito, kasi patas naman kami sa inyong dalawa ni Ate Vera. Sabi ko nga sa iyo, hindi namin kinakampihan si Vera. Kumbaga, yung kasi yung takbo ng istorya ninyo eh. Di ba istorya nyo yan eh. Kayo ang may gawa niyan, hindi kami. Kami, nagpaparating lang sa pamamagitan ng vlog, sa pamamagitan ng YouTube, kung ano yung nangyayari sa inyo. Documentation ito eh. No? Na parang kay Bong, sa buhay ni Bong, good, bad na mga pangyayari, dinodocument ko talaga yan. Kasi darating ang araw, kung sakali na kami magtagumpay sa aming misyon sa inyo, Ate Vera, at saka kay Kuya Lito, kayo ang magbibigay sa amin ng, di ba? Isang karangalan sa amin yun. Ganon din kay Bong. Ngayon, paano ma-appreciate ng mga viewer yan, yung tagumpay, kung hindi mo na ipapakita yung mga sitwasyon, pagkakataon, na hindi maganda, no? O ika nga yung mga pagsubok, mga pangyayari na negatibo, hindi mo ma-appreciate yung yung sabihin na tagumpay. Wala ka naman pinagdaanan, no? Pinagtagumpayan mo. Wala ka naman palang pinagdaanan pagsubok. Useless, no po? So, yun po yun. So, kaya Lito, kung gusto mo magsalita sa bagay niyo, ipaliwanag yung side mo, nasa iyo yun. Kung sakali namang hindi, mga ka-business, pagbibigay linaw na lang po. Hindi. Siguro ito, last na ito na napag-usapan natin patungkol si Kuya Lito. Kasi sa kanya na rin naman ang nanggaling ng Tibera, no? Na ayaw niya nang magpa-vlog. Tama ba ako ron? Yun ba? Hindi, sabi mo sa akin, ano bang Wala ka kasi Kuya Lito eh. Ano bang sabi niya, ayaw ko nung magpa-vlog o... Sabi naman po niya, ayaw po muna niyang magpa-vlog kasi nahiya daw po siya. Yun po yung sabi niya sa akin. Pwede namang mag-vlog na good vibes eh, patungkol sa inyo. Kung yun ang ipinaparating. Pumunta ka kasi rito at ang pinento mo sa akin, ganun, problema ninyong mag-asawa. Naturalmente yun ang naging tema. Alam nga namang mag-vlog ako ng katawanan. Samantalang pumunta ka rito sa bahay, sinabi mo yung problema ninyong mag-asawa. Di ba? Anyway, Kelito, may papayo ko sa ito Baka puntahan kita riyan personal at hindi ko na yun maibablog mga ka-business kasi igagalang at irerespeto ko rin yung desisyon niya na ayaw niya na munang magbablog. So, pero ganun pa, mapupuntahan pa rin kitang personal dyan, Kelito, para kausapin ka at ipaliwanag sa iyo na mali ang ginagawa mo, Kelito. Kasi kasal ka eh. Kahit nga hindi kasal, di ba? Sa magkasintahan lang eh. Pagka ginawa mo yan eh, Paul ka dyan. Meron kang naging
kasalanan o pagkakamali dun sa iyong partner. Di ba ano po mga ka-business? Magkasintahan nga lang, masakit na yan eh, sa mag-asawa pa kaya. Ayun ang plano mo, Ate Vera? Hindi ko pa po alam sa ngayon eh. Pero kinausap ko naman po siya eh. Na kung ano, di okay lang naman kung uuwi na siya at kung ayaw na niya. Wala namang problema eh. Nung pala, natanong mo ba siya kung ano ang mga nangyari doon sa ano? Yung pagdating niya ron sa mga kamag-anak niya? Sa Quezon? Sabi naman po niya, nag-usap naman daw sila ng mama niya. Anong pag-usapan? Ibig sabihin, ano yung pagtrato ba? Yun ang ibig sabihin. Hindi ko po ano, kasi hindi naman po siya nagkwento po. Basta sabi po niya, po, naging okay naman daw po. Yun lang naman po yung hindi naman po siya nagkwento kung anong nangyari, anong pag-usapan. Pero dapat yun, inaalam mo. Diba? Kasi asawa ka eh. Mrs. Ka-Business, may gusto kayong iparating bago natin tapusin ito. Yun yung ano ha? Yung ito po, yung subscriber. gusto kong sabihin din. Kasi, diba naiiwala si Kuya Lito doon sa inyo? May conversation si Lito na nabasa ko. Ano ka ba? 28 lang hapon. No, 27. Last year to tayo. Last year ba ba yan? Last year na June. Ayun. Gusto niya makipagkita doon sa girl. Last year. Last year. Ano yung pinakahuling naging conversation nila ng babae? Itong pinakahuli, anong date? Tsaka ano yung Oo, nabanggit? baka last year yan. Opo, te. Last year po yun na ano. Ni-screenshot niya lang nitong bago para ipakita sa akin. Ay, salamat dun sa subscriber ha, na nagmalasakit at inisip yung kapakanan ni Ate Vera. At salamat at bilang isang babae rin, no? Saka bata yung bata. Bata pa siya. 22. Bata pa yan? Ito yung bagong chat nila. Na bago niya blinak si yung girl. Oo. Yun nga, sabi niya, bakit ini-add mo si Vera? Sasabihin mo sa kanya, no? Sabi niya kaya dito, ito yung bago niya ito. Tinatanong niya, pwede ba daw tawagan? Pwede ba makausap? Yung girl. Nakablock na siya dyan. Yan yung last year. So yun mga kabisnes naming minamahal, patalastas muna po tayo sandali at narito po ang mga produktong iniendorso ng Ka-Business Family. Papa Dins, please. And mga ka-business, ito po meron po tayong Shake White Coffee. Ito ang kape ng Ka-Business Family. Kapag uminom ko nito, talaga naman ang shake mo. Hindi lang shake, may puputi ka pa. Okay. Alright? At meron din tayong Glutagen. No, ito po ang aking tinitake, kaya mapapansin ninyo ang aking balat ay nagbo-bloom. Pang kapartner niya itong Pro Alga C, no? Meron po siyang alkaline mga ka-business. Pampalinis ng ating mga dugo, no? Meron din po tayong Himas. Ginagamit po ito sa pampahilo, no? Ang massage. Pang-massage. Alright. Meron din tayong whitening lotion, ombre mga ka-business. At ang ibang mga produkto, Mrs. Ka-Business. Ayan po, meron po tayong spirulina. Ito pong aming tinitake tuwing umaga. Spirulina, kapag gising po sa umaga, pwede na po ito i-take. Ito po ay nakakatulong sa weight loss. At ganoon din po sa may mga high blood po, pwede po siya. At ito po, serpentina, para naman po sa mga diabetic po. Serpentina. Ito pong sabon namin po mga ka-business, niacinamide. Itong niacinamide po ay yung mga pang-close-close po ng mga pores po natin. Napakaganda po nito at saka nakakapagpaputi po mga ka-business. Yang niacinamide soap po. At meron din po tayong barley capsule. Kung meron tayong powder, meron din tayong capsule. Ito pong barley capsule po na ito ay nakakatulong din po sa pang-weight loss din po mga ka-business.
bago ka po kumain ay uminom ka muna itong barley capsule or ito pong powder. Yan din po yung ginagamit ng ating Kuya Buknoy. Yes. Yes, si Kuya Buknoy po mga ka-business ay mayroong colon cancer stage 3B at nakatulong po sa kanya ito. Nakikita naman natin sa ating mga vlog kung gaano kasiglang isang Kuya Buknoy. Opo. At meron din tayong Milky Fit na meron siyang chia seeds. Uy. Ito pong Milky Fit na to ay pag ininom mo po siya ay lagi kang busog mga ka-business. At meron din tayong Shield C, vitamin C na ka-business family. At syempre, pagka meron ka nito, siguradong protekto to. So yun ang mga ka-business namin minamahal. Papadin, saan ba mabibili ang mga produktong ito? Yung mga ka-business, mabibili po ang lahat ng mga produktong ito. Ang official website natin ay kabusinessofficial.com. Ayan po mga ka-business. Boss Editor, ayan po yung ating website. Lahat po yan ay mabibili ninyo doon sa ating online shop. Ito po, yan ay nationwide, no, mga ka-business. Meron tayong COD, pwede rin po tayong mag-credit card or debit card payment method, no, mga ka-business. At po yan ay ginagamit ng ka-business family. Proven and tested po, mga ka-business. So yun mga ka-business namin minamahal, ano pa inantay nyo? Mag-avail na kayo ng mga produktong iniendorso ng ka-business family para mapanatili ang healthy ng buong pamilya. Okay. At hindi lang yun, syempre, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Alright. Bira, tuloy na panonood! Bira! Bira! Tapos pati doon daw sa yung laro. Yung laro sa cellphone niya na nilalaro ni Kuya Lito. 8-ball ball. Yun ba te? Bilyar? Oo. Yun. May chat din kasi, parang messenger din kasi doon. Nag-chat din daw siya doon sa girl. Nakakalaro niya yun sa 8-ball ball. So yun, sinachat niya din daw. Chat ng chat doon sa kanya. Hindi niya lang daw pinapansin. Ayun, mabuti. Subscriber, nagkaroon ng lakas ng loob. No, salamat sa inyo po at nagkaroon kayo ng lakas ng loob at ipinarating, no, kay Junjun yung patungkol dun sa gawin ni Kuya Lito. At syempre, yung respeto nyo po sa kapwa babae nyo kay Ate Vera. Salamat po, salamat. Tsaka, ano to eh, hindi pwedeng sinasabi niyang makikipagkaibigan siya kay, hindi eh. Tinan mo ha. Paraan niya lang yon. Hi, good morning, Miss Beautiful. Kamusta ka na? Kumain ka na ba ng almusal? Pakikipagkaibigan ba yun? Tsaka di gawain dapat yun ng isang may asawa. Paraan niya lang yun Kaya nga, ang business to business. Pero hindi ka tanggap-tanggap yung ganong reason na pakikipagkaibigan. Hindi mo kailangan makipagkaibigan sa isang babae. Dahil kasi may asawa ka na. Sana kung binata ka. Tsaka yung mga ganong salita. Hindi So yun siguro, tapusin na natin ito. Mga ka-business, pasensya na kayo at kailangan lang din kasi marami po kasi nagtatanong at ako naman po kasi karapatan ng viewer eh. Hinahanap nila kasi. So, ayun, at least ito nasagot na ipaliwanag na maayos kung ano yung mga naging dahilan. At yun, mga ka-business, maaring ito na yung huling pagkakataon na ito nga ay hindi. Nung mga nakaraang video natin o vlog na nakita nyo si Girlito na kasama namin, maaring yun na yung huli. Pero yung patungkol sa pag-uusap, hindi may iwasan na magkaroon pa rin tayo ng vlog. Kasi si Ate Vera, update kay Ate Vera na hindi mababanggit yung pangalan ni Lito kasi asawa mo yun, te. No? Pero yung may isama dito sa video ay hindi na po. Mga ka-business. So yun God bless Ate Vera, go ahead. Itong ka. Gusto ko sabihin, kay Lito, at saka dun sa babae na nagmalasakit, balate. Ayun po, yung kay ate po, thank you po. Thank you po kasi
Maglakas loob po kayo magsalita. Although masakit sa akin, pero naging honest kayo. Thank you. Tsaka kay Lito, karapatan mo kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Hindi kita hadlangan. Malaya ka kung anong gusto mo. Kung gusto mo umalis, kung gusto mo mag-asawa ng iba, go ahead. Tulad nga ng sinabi ko, hindi na kita pipigilan kung anong gusto mo. Pero sana huwag dumating yung panahon na una akong maumay o magsawa. Kasi kawawa ka. Oo, andito yung galit, pero meron pa ako konti na lang naawa sa'yo. Huwag mo sanang unahing ubusin yun. Kasi kung pa mo naubos yun, hindi ko alam kung saan ka pupulot. Kasi alam ko, kahit di ka nagsikwento sa akin, alam ko kung anong nangyari. Saan, te? Saan? Diba? Ipon mo sa pag-uwi niya. O, bakit? May nagsabi po kasi sa akin, hindi naman naging... Hindi, huwag mo nang te. Mamaya na lang siguro, no? Mamaya na lang kasi magbigay tayo respeto din sa mga taong nasa mag-anakan. Off-cam na lang yan, te. Ha? Yun lang. Kung gusto mo nang lumaya, wala nang problema yun. Kung may iba ka na, wala rin problema yun. Nagsabi ka lang. Yun nga, sabi ko sa'yo, sana wag lang unang maubos yung natitirang awa ko sa'yo. Yun lang. Diba kay ate at kuya, pasensya na rin po kayo sa lagi nagiging problema. Kaya salamat po. So yun na, Ate Vera, wala kang dapat alalahanin sa amin ni ate mo, naintindihan ka namin. At kami, wala kaming ibang hinangad, no, Kuya Lito, na maging maayos yung inyong pagsasama. Maging maayos kayo, maging matagumpay bilang mag-asawa, buhay mag-asawa. At nakahanda naman kami lahat isuporta sa inyo eh. Alam nyo yan. Diba Kuya Lito, alam mo yan eh. Kaya nga lang, bakit gumagawa ka ng mga galing bagay na alam mo namang mali at saka hindi mo na dapat ginagawa yun. Kaya pala, kahit anong payo natin kay Kuya Lito, papasok ko sa tenga niya, lalabas sa kabila. Kasi may ginagawa pala siyang iba. Hindi, wala. Yung pagpapayo natin na para maging maayos sila ni Ate Vera, baliwala pala sa iyo yung Kuya Lito. Kasi meron kang ibang kachat. Kahit sa babae, napakasakit yun. Ako nga nasaktan eh. Si Ate Vera pa kaya. Kasi pag nabasa niyo po mga ka-business yung chat, mag-iinit yung ulo niyo po. Yung ito siya, si Junjun, ikaw Jun, anong naramdaman mo? Nabasa mo yun. Yes po, nagalit din kay Kuya Lito. Kaya pala, Kuya Lito, kahit anong sabihin ko sa'yo, pagpapayo ko sa'yo, pagpapayo ni Papa, pagpapayo ng lahat ng mga tao dito sa iyo, hindi mo pinakikinggan. Kasi, meron kang ibang pinagkakalibangan. Tama ba yun? Tsaka isa pa kasi, tawag nito, para sa akin kung halimbawa yung binanggit ni Ate Vera kanina na nagkukulang siya sa aspetong pangangailangan ni Lito bilang isang lalaking asawa, ay hindi sapat na dahilan yun eh. Lalaki rin naman ako eh. Na para ibaling mo yung iyong atensyon pagtingin sa ibang babae. No? Hindi ako nagpapaka-ipokrito rito, lalaki ako eh. Bakit hindi mo gawa ng paraan? Ikaw ang lalaki, di ba? Mag-effort para sa inyong mag-asawa ay manumbalik yung sigla ng yung patungkol sa bagay na yun, di ho ba mga ka-business? Wait lang, tumatawag si paring July.
So ayun na mga ka-business naming minamahal, salamat po ng marami at siguro no, excuse lang muna, siguro tapusin nyo na, baka may gusto sabihin, no, Ate Vera. Mga ka-business, excuse lang po, importante lang ito. Toy, pasukin mo na ako dyan na. Nung kinumpronta mo siya dyan about sa messages ni ate, ano sabi niya? Ano po, sabi po niya sa akin, oo, ginagamit daw po niya yung account niya. Nung ano lang po, kinausap po niya yung anak daw niya. Pero nung una po, hindi niya inaamin dyan. Tapos? Sabi ko na lang sa kanya, bibilin mo ba o hindi? May mga pinasa siyang screenshot. Sabi ko, nabasa ko lahat. Sabi ko, Tapos, anong ginawa niya? Isusuri po siya. Yun lang. Pero hindi po siya umamin. Parang hindi na po siya nagkwento. Basta nag-sorry na lang po siya. Pero, itong conversation nila niya, hindi niya inamin? O inamin din sa iyo na ginawa nga niya? So, hindi po niya, yung totally sinabi sa akin na oo, ganito, hindi po. So, sasabi po niya, pasensya ka na. Pasensya na, hindi na uulitin. Yun lang po. Kaya yung yung sinabi niya yun, alam ko naman na totoo po. Kasi ako, ti Kuelito mismo, di ba? Po. Kasi kung hindi totoo. Tsaka sabi ko po sa kanya, kaya siguro hindi na tayo nagkakasundo kasi hindi na ikaw pala yung... Kasi iba nga pong pangalan, di ba? Hindi na ikaw si Lito ikaw na pala si Joseph. So, ibig sabihin, yung kasama ko dito, ibang tao na, parang ibang tao na. Kasi sabi ko gano'n sa kanya. So, mga ka-business, siguro po, hanggang dito na lang po. Kami pa ng pamilya namin na gustong maayos sila, yun nga po ang sinasabi ko sa kanila lagi eh. Kayong dalawa lang mag-asawa ang makakapag-ayos ng inyong pagsasama. Oo, andito kami, magpapayo sa inyo, pero kayo pa rin dalawa. Kasi kayo ang nakakaramdam kung ano yung pakiramdam niyo pa sa bawat isa. Ngayon, kung yung isa hindi naman pala katulad ni Kuya Lito na meron palang pinagkakabalahang iba, wala tayong magagawa kahit anong gusto natin maging maayos. Diba, Tivera? Ngayon, kung kay Kuya Lito naman, nasa sa'yo yung Kuya Lito. Yun nga, sinasabi ko sa'yo na yung side mo, pwede mong sabihin, pwede mong ano sa amin, kung ano talaga yung side mo. Tsaka hindi ka naman namin binabaliwala eh. Yun, Tivera, ang ano ko na lang, mag-usap kayo masinsina, no? Yun po mga ka-business. May kausap po kasi si ka-business, kaya po. Hanggang dito na lang, no? Tapos ka natin. Thank you po. Ikaw, Jun. Sabihin ka ba? Gusto ko lang mag-thank you po dun sa subscriber ko na yun, nagpasa sa akin ng screenshot para din sa kay Ate Vera kasi concern po talaga siya kay Ate Vera. Naawa daw po siya. Kaya yun sinend niya sa akin. Thank you po, ma'am. At pinagkatiwalaan niyo pong sabihin sa akin yung patungkol po doon. Tsaka thank you din po pala kay Ate Jun. Kasi alam kong parang ayaw niyo pong sabihin sa akin nung nakaraan. Siyempre kasi nga masakit. Masakit yun eh. Nararamdaman ko po kasi yun na parang may gusto silang sabihin. Na hindi nila masabi sa akin. Kaya nung pinakita po sa akin ni Jun, sabi ko hindi natin pwedeng ilihim kay Ate Vera yan. Kasi parang pinagtaguan natin sa Ate Vera na ganun na palang ginagawa sa kanya. Sabi ko hindi. Kakausapin ko sa Ate Vera, ipapakita natin yan.
Hindi po mga ka-business. Vera, lakasan mo yung loob mo. Mag-usap kayo dito, ha? Thank you po. Tayong lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo, pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan,